Tama ang anggulo. Mas mabilis na kalahating hakbang. Sobrang matalim ng iyong espada. Nagbigay ka sa akin ng espasyo para makakuha ng lakas. Ang iyong espada ay nasa pinakamataas na anyo. Ngunit masyado itong madaling makita. Sa susunod, subukan mong magbago ng estilo. Huwag laging dumaan mula sa harapan. Ah! Hua-hua! May ganitong anak ang Liu Yunzong. Maaasahan sa susunod na 100 taon. Ah! Ha ha ha! Kapatid na guro, yung naunang galaw na yun putian kay. Maaari mo bang ipaliwanag ulit sa akin? Pagkatapos kong makabalik sa lihim na lugar, tuturuan kita. Tiyak na tayo. Ang ulap ay pumuputok sa langit. Ang agos ng tubig ay walang pakialam. Isang sulyap ng isang ibon sa ere. 3 hakbang lang. Naalala ko na lahat. Sa ganyang talino mo, kahit 10 ulit hindi mo maintindihan. Kahit hindi mo maintindihan, kailangan mong makinig. Hey, walang anuman, Amu. Kung hindi mo maintindihan, sasamahan kita sa pakikinig. Hindi mo rin naiintindihan. Bakit ka nakikisali? Sige, sabay-sabay tayong hindi maintindihan. Shitoo, wag lang puro usapan. Naghihintay pa ang kusina ng tubig. Hihi! Anong tinitingnan mo? Naalala ko na ang 3 hakbang. CJ, pagbalik mula sa lihim na lugar, ituturo ko sa'yo isa-isa. Nagpa siya ang sekta na ikaw ang manguna sa grupo papuntang Yunshan na lihim na lugar. Yunshan na lihim na lugar. Lumitaw sa gitna ng lihim na lugar. Mga espiritu ng gamot na maisapat na espiritu. Tamang-tama para sa paggawa ng mga ningning na pil na kailangan sa pagbuo ng pang-isa. Nagpa siya ang sekta na mag-organisa ng isang grupo na may pag-asa. Ng mga disipulo na susubok makamit ang Golden Core at pumasok sa gitna para mangolekta. Ito ay isang hakbang sa pagtatanim. Ang 11 ay mga piling-pili na mag-aaral. Ako ang hindi nagtitiwala sa mga taong nagdadala ng pangkat. Huwag mag-alala, guro. Walang kahit isang kulang sa 81. Oh, bakit ka nandito? Dumaan lang. Mula sa Tianjianzong papuntang Liuyunzong. Kailangan ng 2 araw ng paglipad gamit ang espada sa Liuyunzong. Iyon ang tinatawag na dumaan. Amulet. Kung may panganib sa lihim na lugar, masisira ko ito at mararamdaman ko. Natatakot ka na may mangyari sa akin. Natatakot akong mapahiya ka. Ikaw ang kasintahan ng banal na dalaga ng Tianjin. Kung mamatay ka sa lihim na lugar, hindi maganda ang magiging itsura ko. Babalik ako. Dalhan kita ng magagandang bagay mula sa lihim na lugar. Anong maganda sa lihim na lugar? Di ba may nakakuha noong nakaraang beses ng isang sinaunang espiritual na jade? Haha. Hintayin ko lang. Pakiusap. Pagkatapos mong bumalik, pag-usapan natin ang petsa ng kasal. CJ.
Ano ang laman nito? Pagkain, bote ng tubig, kumot, mga palitan na kasuotan, pamahid, at pulbos para sa pagdurugo. Gamot sa ahas, pangontra sa insekto, at mga carbon pen at notebook para sa mga tala. Pupunta ka bang mag-ensayo o lilipat ng bahay? Sabi ng nakatatandang kapatid, anumang sitwasyon ay maaaring mangyari sa lihim na lugar. Mas mabuting handa kaysa sa magsisi. Ha ha ha. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Saka, malakas naman ako. Ikaw lang ang malakas. Kapag nasa labas, minsan kahit isang lubid, mahirap pa rin. Ang pagpunta sa lihim na lugar ay parang spring outing. Walang mawawala sa atin. Ha ha ha. Hintayin mo akong bumalik. Turuan na ako ng kapatid na guro kung paano buksan ang langit. Magsimula ka munang magtayo ng pundasyon. Malapit na akong makuha ang mga espiritual na bato para sa pundasyon. Ha ha ha. Hindi marami, hindi kaunti. Kapatid, may mga multo ba sa lihim na lugar? Mga espesyal na humuhuli ng mga takot. Amo, takot ka pa sa mga multo. Hindi ko pa nga nakita. Sino ang natatakot? Kahapon gabi, nanginginig ka habang natutulog. Siyempre, malamig iyon. Bato, natutulog ka ba sa iisang tent kasama si Amu kagabi? Nanginginig ba siya? Hindi siya nanginginig. Nagsasalita siya sa panaginip. Patuloy siyang sumisigaw na huwag lumapit. Ha ha ha. Walang masama sa matakot. Ito ang unang taon ko sa pagpasok sa lihim na lugar. Mas malakas pa ang panginginig mo. Laozhao, dapat kang maging pangkalahatang tagapamahala ng sekta. Ang tagapamahala ay namamahala sa mga bagay, ako naman ay namamahala sa mga tao, magkaiba iyon. Hey! Aking kapatid na Ling yun. Maganda ba ang pagkanta ko? Mas maganda kaysa sa pagkanta ni Shiksyong Amu. Hindi pa ako kumakanta. Kaya mas maganda ang kanta ng sapa kaysa sa iyo. Ha ha ha. Kuya Ling yun. Kapag lumaki na ako, ikakasal ako sa iyo. Ano ang sinabi ng sapa? Sikreto. Parang isang patag na tabla na kumikilos sa gubat. Ang salitang ito ng bata na walang takot ay naging alaala na paulit-ulit na pinagnilayan ni Eling yun. Sa maraming madidilim na gabi. Ano nang ipinapakita? Kailangan nating umalis bukas. Bakit hindi ka pa natutulog? Isulat mo muna ang mga pangunahing punto na sinabi ng nakatatandang kapatid ngayon. Kung hindi, makakalimutan mo bukas. Ibalik mo sa akin ang iyong lihim na lugar. Kapatid na si Lengyu. Huwag kang mag-isip ng labis.
Ayaw ko lang na may humahatak sa grupo. Salamat. Enye. Dahan-dahan lang, walang pagmamadali. Wala siyang ibang naiisip. Kapatid na guro, tingnan mo. Gaano karaming espiritu ang halaga ng halamang ito? 5 pirasong mababang espiritu na bato. Sa ganitong bilis, makakakuha ka ng isang pundasyon na pil pag-uwi mo. Ah! Totoo ba? Kulang pa ng 8 o 12 na piraso. Kung maghukay ka pa ng ilan, makakapagdala ka pa ng isa para sa guro. Talagang kahanga-hanga si kapatid na Liu. Ah, bilisan nyo, tingnan nyo. Nakakita ako ng kayamanan. Isang sirang singsing lang. Akala mo anong kayamanan yan? Maganda naman. May ukit na bulaklak sa ibabaw. Kapatid, anong bulaklak ito? Bulaklak na hindi kilala. Dapat ito ay isang bagay mula pa noong sinaunang panahon. Dalhin mo na, ituring mo na ito bilang swerte mo. Bumalik ka at ipasa ito sa sekta para sa pagsusuri. Baka makakuha ka ng ilang espiritual na bato. Ay! Magkano ang halaga nito sa espiritual na bato? Saktong sapat na para sa pambili ng pang-ukit na pil. Ganyan lang ang kayang gawin. Paano kung ito ay isang sinaunang kasangkapan? Mahalang mga sinaunang kasangkapan. Ganito ang itsura ng isang sinaunang kasangkapan. Nakita mo na ba ang isang kasangkapan? Hindi pa. Kaya bakit mo nasasabi na ito ay ganoon? Amu, yung sinaunang espiritual na jade na nakuha mo noong nakaraang beses. Sa huli, ang natukoy ay mga pebbles sa ilog. Hindi iyon kasama. Ngayon, totoo na ito. Ha ha ha. Sige na, sige na. Ang makakuha ng foundation pill ay magandang bagay. Noong araw, nag-ipon ako ng ilang taon. Bumili lang ako ng 1 piraso ng spirit stone. Ngunit ano itong bulaklak? Hindi kilala ng senior brother ko. Hindi niya alam. Sa singsing na ito, hindi lang nakatago. Ang isang pinuno mula 1,000 taon na ang nakalipas. Kundi malapit nang ipasok sa kanyang 80 na mga master. Ang huling liwanag ng kanilang mga kapatid. At ang bahagyang kaluluwa na nasira kasama ng kanilang senior brother. Mataas. Na-reactivate sa loob ng 3 buwan. 3 buwan na ang nakalipas. Ito ang eksaktong panahon na muling isinama ang lihim na lugar ng mga Diyos. Sa iskedyul ng pagsasanay ng sekta, ay nagiging madilim.
Lahat, makinig. Magsisimula na tayong bumalik mula ngayon. Mas komplikado ang terrain sa gitna ng lihim na lugar kaysa sa inaasahan. Hindi dapat magtagal dito. Marami pang espiritual na damo ang hindi pa nahuhukay. Babalik tayo para hukayin ito. Hindi naman aalis ang espiritual na damo. 32 na piraso. Dagdag pa ang 3 piraso kanina. Kabuang 15 na piraso. Kapatid, sapat na ba ang 15 na puno para makakuha ng ilang piraso ng dan ng pagbuo ng batayan? Ay! Bukas ng tanghali, makakalabas na tayo sa lihim na lugar. Ilang araw na tayong nandito. Ang mga batang ito ang itim na ng balat. Lahat, huwag gumalaw. Ha ha ha. Ah! Tumakbo. Ah ah ah. Ah! Ah ah. Ah! Listahan. Lagyan ng tsek. Mabuhay ka para sa amin. Kuya, tulungan mo ako. Kuya, ito, sayo na. Magkano kaya ang halaga nito sa mga espiritual na bato? Saktong sapat na para sa pambili ng pil ng pagbuo. Haha. May isa namang nagdadala ng patay na tao. Hindi niya alam na ang singsing na iyon ay hindi lamang. May isang kaluluwa mula 1,000 taon na ang nakalipas na naninirahan. At kasama niya ang 80 niyang mga disipulo. Ang huling kaluluwa at dugo ng kanyang mga nakababatang kapatid. Higit pa rito, hindi niya alam na ang pormasyon na iyon ay walang balak na hayaan ang kahit sino mang makalabas ng buhay. Kahit bilang isang sakripisyo o bilang isang saksi. Ngunit siya ay nakaligtas. Bitbit ang 82 niyang buhay. Masyadong mabagal ang pagkabasag. Nakabunding ng kaluluwa ng tagapaghandog ang pangalan ng buhay. Dapat sana ay agad na nabasag ang handog. Nasira ang malaking enzyme.
81 na handog ng mga demonyo ng buhay. Nawasak ng isang nalalapit na mamatay na kabataan. Huwag magmadali. Nasira si Yeling yun. Nawasak ang mga meridian. Pumutok ang dantian. Kahit na makaligtas, isa na lang siyang walang silbi. Ang isang walang silbi ay hindi makakaalam ng katotohanan ng malaking kaayusan. Kahit na may nakita siya. Walang sinuman ang maniniwala sa sinasabi ng isang walang silbi. Bagaman nasira ang pangalan ng buhay. 1,212, ngunit nananatili pa rin ang talaan sa lihim na silid. Ngunit ang silid ay mayroong talaan ng mga kapalaran ng 81. Bawat isa ay aking personal na napatunayan. Ang mga talaan na ito ay susi sa aking hinaharap upang muling simulan ang sakripisyo. Ngunit ang kondisyon ay dapat tiyakin na lahat ng ebidensya ay nawasak, kasama ang mga nakaligtas. Pumarito. Nasa ang mga tauhan. Siya sa atin ng mabuti sa lihim na lugar. Huwag palampasin kahit isang bangkay. Burahin lahat ng ebidensya. Sa bahagi ni Yeling yun, pansamantala huwag galawin. Mag-assign ng tao para patuloy na magbantay. Kung may kakaibang nangyayari, agad na ipaalam sa akin. Hindi makakaya ng isang walang silbi ang magbago ng mundo. Nakalimutan niya ang isang bagay. Sa sandaling bumagsak ang malaking hukbo, may 81 na natitirang kaluluwa na hindi nilamon ng pader. Sila ay niyayakap ng isang maliit na liwanag at nahulog sa isang napakaliit na singsing. At ang singsing na iyon ay mas nakatatak kaysa sa nakasuot ng walang silbi na iyon. Isang nalalabing kaluluwa ay pumasok na sa pagkakaalipin. Ako'y unti-unting lumulubog, walang liwanag. Walang tunog. Walang direksyon. Para bang ako'y nalulubog sa malalim na tubig. Ang presyon ng tubig ay humihigpit sa aking dibdib. At saka dumating ang sakit. Hindi ito sakit mula sa isang bahagi lamang. Ang sakit na parang buong katawan ay sinisilaban sa bawat pulgada ng meridian. Ang tantayan ay parang isang pinitpit na itlog. Walang laman. Walang kahit anong maitatago. Pagbalik mo, ibibigay ko ito sa'yo. Ituturo sa akin ng senior brother ko kung paano bumukas ang langit. Ah! Ah! Hindi ito ang aking lihim na pugad. Bro, yeye, nagising ka na. May iba pa bang buhay? Sa investigasyon, sa lihim na lugar na ito, ang pinuno ng grupo, si Yeling yun, ay hindi nakapansin. Nang bigla ang pagbabago sa enerhiyang espiritu. At hindi nakapag-alis agad. Siya ang may pangunahing pananagutan. Zongtong. Kasalukuyan ay inaalis ang katayuan ng mga disipulo sa loob ng pinto. Ibinaba sa mga gawaing pangkaraniwan. Ipapadala sa likod ng bundok. Nahanap na ba ang kanilang mga bangkay? Nakasara na ang lihim na lugar.
Hindi nakapasok ang rescue team. Alam ng gagamba na siya ay nag-iweb. Hindi ko alam na ako ang nagdadala sa grupo sa bitag. Ngunit ngayon alam ko na. Nakasara na ang lihim na lugar. Hindi nakapasok ang rescue team. Ito ang daan na ibinigay sa akin ng matandang pinuno. Kapag nakasara na ang lihim na lugar, walang makakapag-verify. Walang bangkay, walang ebidensya ng pagkamatay. Bilang isang makasalanan, ang aking buhay ay sapat na upang pasanin ang lahat ng paratang. Kapatid, ito para sa iyo. Sabi niya, ipunin ang gastos para sa foundation pill. Sabi niya, pagbalik niya, ipapakita ko sa kanya ang cloud break. Sabi niya, babayaran pa niya si Sister Lengyu pagbalik mula sa Secret Realm. Sabi niya, bibili siya ng nourishing pill para sa guro. Sabi niya, bibili siya sa akin ng magandang alak. Wala siyang nagawa sa lahat ng iyon. Bago lang dumating. Ako si Lauhi. Malamig sa likod ng bundok tuwing taglamig, magdala ng marami. Nandito ang pagkain. Ilagay ang kahon ng pagkain sa labas pagkatapos kumain. Babalik ako bukas para kunin ito. Salamat. Bukas, kapag dumating ako. Kung hindi ka kumain, hindi na kita ihahatid. May karne ngayon. Uulan ngayon. Bukas ay malamang na magiging maaraw. Matagal nang nagtatrabaho si Lauhi sa Linyon Sect bilang isang kasambahay, 43 taon na. Nakaharap na niya ang 4 na pinuno. Nakita niya ang napakaraming tao na pumupunta at umaalis. Hindi na ganoon kagaling ang kanyang memorya. Pero naaalala niya ang paanan ng bundok sa likod. Ang bawat sulok, ang temperatura at bilis ng hangin. Hindi ito para ipakita sa mga tagasunod. Para ito sa sarili niyang pagpapakita. Naging malinis ang lupa. Naging malinis ang lupa. Kaya naging malinis din ang puso. Walang alon ng espiritu. Walang pagbabawal. Walang kakaiba. Ah! Okay naman ang itsura. Pero sobrang lugmok. Nakakainis tingnan. Sobrang talo na ng iyong kakayahan. Nawasak ang mga meridian. Nabasag ang dantian. Hindi ko mahanap ang lugar para umatake. Sino ka? Liu Ruyan. Huling pangulo ng sekta ng Hehuan. Ipinagkanulo 1,000 taon na ang nakalipas. Nawasak ang buong sekta na may 3,000 tao. Nakatali ang kaluluwa sa sirang singsing na ito. Ang pagkakakulong ay 1,000 taon. Ikaw ang unang nagpagising sa akin. Nagkamali ka ng tao. Hindi ko pa nga maililigtas ang sarili ko ngayon. Gusto ko nang mamatay. Hindi ko na kaya ang 81 tao. Noong araw, 3,000 ang aking mga tao. Isa-isa silang namatay sa harap ko.
Ang aking junior sister. Ang aking disipulo. Bawat piraso ng aming sekta ay napasok ng tao at nabasag. Binabantayan ko ang ring na ito nang nakatitig sa loob ng 1,000 taon. Nakita mo ba akong umiyak? Ang ring na ito ay hindi ma-activate sa loob ng 1,000 taon. Ikaw ang unang nakagawa nito. Gusto mo bang malaman kung bakit? Hindi ito tungkol sa lakas, kundi dito. Ang kondisyon para ma-activate ito ay hindi kung gaano kalakas ang espiritual na kapangyarihan, kundi ang pag-alon sa antas ng kaluluwa. Sobrang sakit. Sobrang pagkakasala. Sobrang galit. Tatlong emosyon na sabay-sabay na sumabog. Kailangang mataas ang purity para ma-activate ang soul lock seal. Binubuhat mo ang 81 kabaong. Bawat isa ay mabigat. Ang bigat na ito ang pinakamahusay na fuel para sa soul power. Gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Pero mamamatay ka rin. Sino ang maghahanap buhay para sa hustisya ng 80 tao na iyon? Paano mo nalaman na 80 sila? Sa sandaling iyon, isa lang ang naisip kong paliwanag. Nakita niya ito sa singsing. Nakita ang trahedya sa lihim na lugar. Nakita ko na nakaluhod sa labas ng simbahan ng 3 araw at 3 gabi. Nakita ang mga tao na nagtuturo-turo. At ang mga nakapikit kong kamao. Nakikita niya ang lahat. Ngunit hindi siya nagsalita noon. Ngunit hindi ko alam. Mas marami siyang nakita kaysa sa inaasahan ko. Sa parehong gabi, si Liu Ruyan ay bumalik na sa singsing. Walang anumang ingay. Naalala ko ang araw na ito. Yung takot na ekspresyon ng disipulo. Naalala ko ang tono ng tagapangasiwa na seryoso sa kanyang trabaho. Naalala ko ang pagkain na iniwan nila Ohi sa pintuan. May iba pa bang buhay? Walang sumagot. Bakit ako pa? Ek, isa lang ang tao ah. Siya lang ang nakabalik na buhay. Noon ang yabang-yabang niya. Ngayon ay nakasuhan ka na, di ba? Talaga naman. Husay ng pagsunod sa batas, mag-ingat, mag-aral ng kasanayan, paghati-hati ng kapangyarihan at pagsunod sa batas. Husay ng pagsunod sa batas, Seksyon 2, magpatuloy sa pagsasanay ng kasanayan at karapatan. Seksyon 2, magpatuloy sa pagsunod sa mahahalagang gawain at pagsasanay ng kasanayan at karapatan. Seksyon 2, magpatuloy sa pagsunod sa mahahalagang gawain at pagsasanay ng kasanayan, hindi sa karapatan. Seksyon 2, magpatuloy sa pagsunod sa pamilya, para dito. Ano ang magagawa ko? Hindi ko maayos ang sarili kong pagsasanay. Para hindi matisod si kapatid Ye habang nagwawalis. Paano namatay ang anak ko?
Siya ang pag-asa ng buong nayon. Pag-asa ng buong nayon. Maliit na guro. May sinabi ba ang anak ko sa huli? Kapatid, tulungan mo ako. Sabi niya gusto niyang umuwi. Haha. Sabi mo noon na gusto mong maging pinakamagaling na espada sa buong mundo. Itago mo ang espada dito para bantayan ka nito. Hindi kanya kasalanan. Hindi kanya kasalanan, hindi ka kasalanan. Huwag kalimutan, banal na babae, ang iyong pagkatao. Hintayin mong bumalik ako at dadalhan kita ng magagandang bagay mula sa lihim na lugar. Banal na babae. Alam ko. Tara na. Pumayat ka, kumain ka ng mas marami. Parang kawayan ka na. Paano ka makakapagtrabaho? Kailangan ng lakas kahit sa pagwawalis. Tita Wang. Ako. Wag nang mag-aksaya ng oras, malamig na ang baw at hindi na ito masarap. Ang asawa ni Tita Wang ay isa ring disipulo ng Liu Yunsek. Namatay siya sa isang pagsubok sa isang lihim na lugar. Noong taong iyon, siya ay 23 taong gulang pa lamang. Hindi siya nag-asawang muli. Nanatili siya sa kusina ng sekta upang magluto. Nagsimula ako ng mahigit 20 taon na ang nakalipas. Binibigyan niya ang bawat nagkakamaling disipulo ng dagdag na isang kutsara ng karne. Iniiwan niya ang isang paboritong merienda para sa bawat nagdusa sa parusa. Sana ako na lang ang pumanaw. Sana ako na lang ang pumanaw. Sister, mas magaling ka sa akin. Magpatuloy kang mabuhay.
May mga sakit na kailangang tiisin mag-isa. Nabasag ang dantian. Nawala ang daluyan ng ki. Ngunit patuloy pa rin ang tibok ng puso. Basta't may tibok pa ang puso. May pundasyon pa ang kaluluwa. Noon, nag-ensayo ka ng paghinga para makakuha ng ki. Ngayon, wala ng ki. Akala mo wala ng silbi ang paghinga. Ngunit nagkakamali ka. Ang paghinga ay hindi kasangkapan para sa pag-akit ng enerhiya. Ang paghinga ay patunay ng buhay. Unang aralin ng Hihuanzong. Una, matutong mabuhay. Bago pag-usapan ang iba. Yung anyo ng ritual. Ang pulang mga linya ay umaakyat mula sa lupa. 81 tao ang sabay-sabay na kinuhanan ng kanilang espiritu. Magagawa mo bang makilala kung anong pormasyon ito? Paano mo nalaman na kaya kong makilala? Sinasabi mong ikaw ang pinuno noong 1,000 taon na ang nakalipas. Lahat ng buong sekta, 3,000 tao, nawasak. Kung hindi mo makikilala kahit ang sinaunang ipinagbabawal na pormasyon, hindi ka tatagal ng 1,000 taon. Ikaw na tao. Pagkatapos ng pagwawalang saysay sa kasanayan, mas naging malinaw pa ang isip ko. Ipatakbo ang direksyon ng mga linya ng pormasyon. Sa ayos ng pagtutok ng pulang liwanag, isa-isa nating ipaliwanag ng malinaw. Ang pulang linya ay unang umaakyat mula sa mga bitak sa lupa. Umiikot sa paligid sa isang bilog. Pagkatapos, unti-unting nilalapit sa gitna. Sa pagsisimula, halos sabay-sabay na nagliliwanag ang 81 na pulang liwanag. Nang bumagsak si Amu, nasa kaliwa kong harapan. Gumamit si Lingyo ng kaliwang kamay sa pag-igpaw ng espada. Nang itulak ako ni Lao Zhao, ang dugo ay lumampas na sa kanyang bukong-bukong. Ang mga guhit na iyon ay dumaloy patungo sa ilalim ng batong inskripsyon. Maaari mo bang ulitin iyon? Tungkol sa direksyon ng pagtipo ng dugo. Mula sa paligid papunta sa gitna. O mula sa ilalim pataas. Mula sa paligid papunta sa gitna. Ang 81 daloy ng dugo ay lahat dumadaloy. Sa isang punto sa ilalim ng bato. Parang may isang bagay na hinihigop papunta rito. Ang pormasyon na ito ay tinatawag na 81 kamatayan na kordon ng langit. Ang 81 daloy ng buhay ay tumutugma sa 81 na mata ng pormasyon. Hindi ito pagpatay, ito ay handog. Gamit ang dugo at kaluluwa ng isang henyo bilang panimula, piliting punitin ang sinaunang selyo para makuha ang nasa ilalim ng selyo. At hindi ito isang demonyong porma ng pormasyon. Ito ay isang bahagi ng sinaunang tamang landas na nilikha upang labanan ang kalangitan. Gamit ang buhay ng isang henyo, ang habang buhay ng iba. Dahil sobrang nakakasama ito sa langit at lupa. Nailok ito ng 3 sekta noong 1,000 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan na may nakabukas muli nito. Sino ang nag-lock nito? Tianjin Sect, Bixio Sect. At Luyuan Sect. May tao sa iyong sekta na kailangang dumaan sa tribulation. Ang pagdaig sa pagsubok ay hindi nakasalalay sa sariling lakas, kundi sa buhay ng iba. Ang makapag-ayos ng 81 tao na pumasok sa lihim na lugar, ay ang taong nagbigay ng utos. Tama iyon. Ang puot ay hindi masama, ang pagiging bobo ang masama. Paano ako makakapagsaliksik sa ganitong kalagayan? Magsimula mula sa simula. Nabasag ang dantian. Nakatagilid ang mga meridian. Hindi na maayos ang normal na pagsasanay. Ngunit hindi ka namatay. Ipinapakita nito na nariyan pa ang iyong kaluluwa. Paano i-repair ang kaluluwa? Ituturo ko sa iyo. Hindi nalinis ng maayos ang kaliwa. Hindi mo naman nalinis ng maayos. Sinasadya mo bang galitin ako? Kung hindi mo kayang linisin ang sahig, paano kita matutulungan sa iyong mga kasanayan? Noong ikaw ang naging lider, ganito ka rin ba kaingay? Noong ako ang lider, walang naglakas loob na sabihing ingay ako. Ikaw ang dapat kang makaramdam ng karangalan. Naisip ko ng matagal. Bakit kailangan pang mabuhay? Hindi para sa katarungan. Ang katarungan ay para sa kanila.
Ngunit hindi ko kailangan itong ibigay. Ang sekta ay mag-imbestiga at maghahanap. At bibigyan sila ng paliwanag. Hindi ito kinakailangang ako ang gumawa. Hindi ito para sa pagpapatawad. May mga kasalanang hindi mapapatawad. Kapag dala mo na hanggang sa huli ng buhay, walang paraan para mabawi. Bakit nga ba? Para maalala. Bawat isa sa kanila. Pangalan, boses, nakasanayan. Takot si Amu sa mga multo. Mahirap ang bibig ni Lengyu, pero malambot ang puso. Mabagal si Shito sa pag-embroider. Maling tono ang pagkanta ni Xiaoxi. Sa totoo lang, hindi siya magaling kumanta. Pero wala sa atin ang nagsabi sa kanya. Si Lao Zhao ay nag-aangkop ng panlasa ng bawat isa. At isinusulat ito sa tabi ng listahan. Mas pangit pa ang sulat niya kaysa sa akin. Kung mamatay din ako, wala nang makakaalam tungkol dito. Hindi ito isusulat sa mga tala ng matandang nakatatanda. Hindi ito isusulat sa mga record ng sekta. Ang kanilang mga pangalan ay magiging isang linya sa anunsyo. 81 na tao ang nasawi. Walang nakakaalam na gusto ni Amu na magtayo ng pundasyon. Nais kong mag-ipon ng pera para mabili ni Maestro ang Yang Yuandan. Walang nakakaalam na si Shito ay may isang bulsa na hindi pa naipapadala. Walang nakakaalam na ang huling espada ni Leng Yu ay itinuro niya gamit ang kaliwang kamay. Sakit ang kanang kamay niya. Hindi ko kailanman sinabi sa kahit sino. Hindi ko pwedeng hayaang mawala ang mga bagay na ito kasama ko. Yiling yun. Alam mo ba kung bakit ako nagpasya na tulungan ka? Nakaluhod ka sa labas ng lamay ng 3 araw. Yung dating fiance mo ay nakatayo sa labas ng tao at pinanood ka ng 1 oras. Hindi mo siya tinignan kahit 1 beses. Yung batang si Leng Yu habang dumadaan sa iyo ay sinabi ang 3 salita. Hindi ka tumayo at humingi ng katarungan sa pamamagitan ng mga salitang ito. Nakatayo ka lang doon sa iyong mga tuhod. Para sa mga nagmura sa iyo at mga hindi nagmura sa iyo. Sa loob ng 3 araw, mayroon kang napakaraming pagkakataon na ipagtanggol ang iyong sarili. Maaari mong sabihin na hindi ako ang nagkamali sa pamumuno. Mayroong nagbago sa estratehiya. Hindi mo sinabi dahil alam mong walang maniniwala sa iyo. Mas mahalaga, sa tingin mo, kung ikukumpara sa dugo ng kanilang mga magulang, ang iyong mga hinanakit ay hindi mahalaga. Sa ganitong mga pagkakataon, ang makapanatili ng ganitong kaliwanagan ay karapat-dapat mabuhay. Kanina ba ay pinuri mo ako? Wala, nagkamali ka ng narinig. Sinasabi ko lang, hindi ka naman sobrang tanga. Sinabi mong karapat-dapat kang mabuhay. Iyon ay isang objetibong paghusga. Iyon ay papuri sa akin. Bakit ang galing mong pumili ng mahahalagang bagay? Sabi ko na nga ang dami kong sinabi. Tanging ito lang ang naaalala mo. Tapos na ang klase ngayon. Bukas na lang kita tuturuan. Nakakita na ako ng maraming tao na nahulog mula sa taas. May mga nabasag. May mga hindi nabasag. Yung mga hindi nabasag, mas naging maayos ang buhay kumpara sa dati. Paano mo malalaman? Yung hindi nabasag kaya pa ring bumangon. Hindi makabangon. Hindi makakapit. Makakainom ka pa ng tsaa ngayon. Kung makakainom ng tsaa, makakabangon ka. Bukas, isda ang kakainin. Isda mula sa ilog. Nahuli ko kaninang umaga. Kailangan nang umalis bago magliwanag. Kung mahuhuli ka, dadalhin ka ng ibon. Ang sistemang ito ay hindi nag-aaral ng ki kundi ng kaluluwa. Nabasag ang iyong dantian. Hindi gumagana ang normal na paraan. Ngunit mayroon kang isang bagay na mas mahusay kaysa sa sinuman. Sapat ang bigat ng iyong puso. Ang Hehuan Set ay pumapasok sa daan sa pamamagitan ng damdamin. Ang nagmamadali sa damdamin ay nagmamadali sa kaluluwa. Ang iyong sakit, pagkakasala, hindi pagkakaunawaan at galit. Ang mga damdaming ito ay iniiwasan ng iba. Ngunit para sa akin, ito ang pinakamainam na gasolina.
Pagkatapos magmeditasyon, makikita mo ang mga bagay na ayaw mong harapin. Huwag kang umiwas, mas lalalim ka lang sa pag-iwas. Harapin ito, tunawin ito. Gawing sustansya ito ng iyong kaluluwa. Huwag kang umiwas. Tumingin ka sa kanila. Tandaan ang bawat mukha. Hindi mo utang sa kanila ay kamatayan, kundi buhay. Buhayin ang mga bagay na hindi nila nagawa. Hindi ito paghingi ng tawad. Hindi rin ito pamamaalam. Aalalahanin ko kayong lahat. Mabubuhay ako. Ayos lang. Ano ang pangalan ng teknik na ito? Tala ng pagkainggit sa araw. Tunay na puso ng sekta ng pagsasama. Hindi naglalaho ang araw. Hindi natutuyo ang dagat ng put. Ang nagmamadali sa pag-ibig ay pumasok sa daan. Ang nagmamadali sa pag-ibig ay pumasok sa daan. Ang unang sinag ng kabuuan ay lumitaw na. Huwag itong sayangin. Simula bukas, huminga at linisin ang kalye upang makapasok sa katahimikan. Hindi pwedeng kulangin kahit ano. CJ. Mga araw sa gubat sa likod bundok. Nagsimula nang magkaroon ng regular na ritmo. Hindi natapos linisin sa kaliwa. Ulitin sa kanan. Sinasadyang ginagambala mo ba ako? Sundin mo lang. Hindi dahil sumusunod siya, kundi dahil napansin niya na ang pagtuturo ni Liu Ruyan ay hindi basta-basta. Pinapabalik-balik niya ang mga hakbang na ito sa daan ng Heping Sek sa ilalim ng araw sa King Tian. Ang unang hakbang sa pag-ayos ng kaluluwa. Sa paulit-ulit na galaw, pinananatili nitong matatag ang espiritu. Ano ba talaga ang gusto mong ituro sa akin, magwalis? O mag-aral ng pagsasanay? Ang pagwawalis ay pagsasanay. Ang pagsasanay ay pagwawalis. Akala mo ba kung paano nagawa ang mga teknik ng He Huanzong? Ang nagtatag ng sekta ay isang katulong. Nagwalis siya ng buong buhay niya. Nilinis ang araw sa daan ng galit sa dagat. Ikaw ang gumawa nito. Ang bahagi tungkol sa paglilinis ay gawa-gawa lang. Ang bahagi tungkol sa mga gawain ay totoo. Talagang naging tagapaglinis siya ng 300 taon. Tahimik si Yeling yun. Ngunit nagpatuloy siyang maglinis. Sa hapon, opisyal na nagturo si Liu Ruyan. Mula sa kasaysayan ng himpilan ng huwag. Hindi ito nakasulat sa opisyal na kasaysayan. Yung mga paglalarawan na naging demonyo ay mga totoong nangyari. Ang himpilan ng huwag ay nagsimula sa damdamin. Hindi ito nagsasanay sa pagputol ng 7 damdamin at 6 na pagnanasa, kundi sa pagtutok sa harapang damdamin at pagtanggap sa mga ito. At itataas ang damdamin bilang pangunahing paraan ng pagsasanay. Ganito ang paniniwala na ito sa Ortodokso. Mundo ng pagtataas ng espiritu ay itinuturing na masama. Dahil ang mga cultivator na nililikha nito ay may kumpletong emosyon. Hindi kontrolado ng mga sekta. Kaya't ang 3 pangunahing sekta ay nagsanib upang wasakin kayo. Hindi ito pagwasak kundi paglilinis. Ang pagwasak ay kaaway. Ang paglilinis ay mga dayuhang elemento. May karapatang respetuhin ang kalaban. Walang ganoon ang kalaban. Naalala niya ang pagkakaibang ito. Abo at paglilinis. Pagpatay at paglilinis. Sa isang titik lang. 1,000 taon ng dagat-dagat ng dugo. Naging payat.
Tuwing gabi, si Tiawang ay nagdadala ng pagkain. Sa langis na papel, palaging may doble. Doble ang karne. Doble ang gulay. Minsan, may kasama pang isang banga na maitim na alak. Hindi siya nagtatanong kung ano ang ginagawa ni Eling yun. Ngunit tuwing darating siya, lagi niyang sinasabi na pumayat ka. At pagkatapos ay ipapasok ang bagong langis na papel sa kanyang kamay. Ngayon, mas kaunti ang nilagay na mantika. Hindi kasing lambot ng piniritong karne kahapon. Magandang alak ito. Inumin mo para sa akin. Hindi niya sinabi kay Tita Wang. Kumakain siya ng 2 tao na bahagi ng pagkain araw-araw. Isang tao ang kumakain. Ang isa ay nanonood. Gabi. Si Yeling yun ay nagpapahinga habang nagmeditasyon. Si Liu Ruyan ay nagpapahinga sa singsing. Sabi niya, masyadong mahina ang kanyang natitirang kaluluwa. Hindi niya kayang panatilihin ang ilusyon ng matagal. Ano ang kailangan mo para makabawi? Kailangan mong maging mas malakas kapag naging malakas ka. Mas marami ang ibabalik sa akin ng iyong espiritual na lakas sa panahon ng pagsasanay. Ngayon, masyado kang mahina. Gaano ba kahina? Mahina hanggang sa kaya kong makipagsanay sa iyo. Makakakuha ka ng paglago mula sa akin. Ngunit ako'y nahihirapang manatiling hindi nawawala. Hintayin mong maging malakas ka. Upang sa ating pagsasanay, makapagbigay tayo sa isa't isa. Doon ko lamang tunay na masisimulan ang pagbangon. Hindi sumagot si Yeling yun. Ngunit ang oras ng kanyang pagninilay ay lumalawak. Ano ang iyong antas dati? Yuan Ying. Ang Yuan Ying ay medyo katanggap-tanggap. Noong 1,000 taon, ito ay itinuturing na katamtaman. Ito ang pamantayan ng pagsisimula para sa mga disipulo ng Hihuan sect. Gaano ako kataas pagkatapos kong muling mag-aral? Tingnan mo ang sarili mo. Ngunit maaari kong sabihin sa iyo ang hangganan ng Hihuanzong. Ang guro ko, ang huling leader ng Hihuanzong, ay nasa tunay na Diyos na antas. Alam mo ba kung gaano katagal ang guro ko mula sa Yuaning? Hanggang sa tunay na Diyos. 120 taon at 60 taon doon ay naipit sa Huashen. Hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa hindi matatag na puso sa daan. Pagkatapos ng pag-akyat sa antas, bawat antas ay 10 beses na mas mahirap kaysa sa naunang antas. Hindi lang ito tungkol sa pag-imbak ng lakas. Ito ay tungkol sa pagsasanay ng puso. Kaya huwag magmadali, lahat ay gustong makalagpas, dahan-dahan lang. Noong araw na iyon, sinabi mo ang 81 na kaluluwa. Sila ba ay patay na o hindi? Itinatanong mo ang tanong na ito, dahil alam mo na ang sagot. Ang lohika ng operasyon ng aray na iyon ay unang kunin ang dugo, bago a-refine ang kaluluwa. Kapag ang dugo ay naalis na, ito ay maglalaho, hindi na maibabalik. Ngunit iba ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay magiging kapalit na lakas. Lamang pagkatapos itong ganap na ma-refine. Kung ang ritual ay mapuputol bago matapos ang paglikha, na na-extract na, ngunit hindi pa naisa sa katawan na kaluluwa, ay hindi mawawala. Mananatili sila sa naputol na bahagi. Ibig sabihin, hindi sila ganap na patay. Ngunit hindi rin sila ganap na buhay. 81 na nalalabing kaluluwa ay nahigop ng singsing sa huli. Pabaligtad na sinipsip papasok. Katulad ng aking kalagayan ng una tayong magkita. May kaluluwa ngunit walang layunin. Nakakulong sa singsing. Naghihintay na magising. Naghihintay na magising. Patuloy silang nasa loob ng singsing. Mula sa sandaling ako'y magising. Ramdam ko na sila. Ang apoy ng kaluluwa ay mahina. Tahimik na nananatili sa pinakaloob ng singsing. Walang kamalayan. Walang tunog. Ngunit talagang naroroon. Tuwing hinahawakan mo ang singsing at nagsasalita ka. Nakikinig sila. Kahit na hindi nila maintindihan. Pero nandyan sila. Maaari bang magising? Maaari. Pero kailangan ng mga kondisyon. May isang nawawalang lihim na pamamaraan ng kaluluwa sa Hehuan sect. Tinatawag itong Gyuan Yin Honshu.
Maaaring gisingin ang naiwang kaluluwa mula sa kalagayan ng kaguluhan. Muling pagsama-samahin ang kamalayan. Sa huli, muling buuin ang buong espiritu at kaluluwa. Ngunit ang paggamit ng lihim na pamamaraan na ito ay nangangailangan ng tatlong kondisyon. Una, kailangan ko ng katawan. Hindi yung espiritu lang na nagtitipon, kundi isang tunay, matatag na katawan. Dahil kung hindi, hindi kakayanin ng aking naiwang kaluluwa ang gastos habang nagsasagawa ng mahika. Pangalawa, kailangang maging malakas ang iyong espiritu upang mapasan ang 81 beses na magkabilang resonance. Sa kasalukuyang antas ng iyong cultivation, isang resonance lang ay maaaring durugin ang iyong kamalayan. Pangatlo at pinakamahalaga rin, bawat beses na magpapagana ka ng spell, isang tao lang ang maaaring mawake. Pagkatapos nito, kakailanganin ko ng mahabang panahon ng pagpapahinga bago ako makapag-cast muli. Kaya't ang 81 na tao ay mangangailangan ng maraming taon. Maghihintay ka ba? Ilang tao ang kayang hintayin sa buhay ko? Depende sa kung gaano ka katagal mabubuhay. Si Amu ang unang-una. Dahil siya ang pinakamatatakutin. Tama. Natatakot siya kapag nag-iisa sa dilim. Naiintindihan mo na ba ngayon? Hindi ito isang panig na usapan. Gusto mong tulungan kita na ibalik ang 81 na bata. Kailangan kong magkaroon ng katawan muna. At para maibalik ang katawan, kailangan mong maging malakas, sapat na malakas para sa mutual na tulungan. Kaya hindi ito tungkol sa sino ang tumutulong sa sino. Tulungan mo akong ibalik ang katawan. Ibabalik ko sa iyo ang 81 na kaluluwa. Ito ang tunay na transaksyon. Kaya mag-isip ka ng mabuti. Hindi ito utang mo sa akin. At hindi rin utang ko sa iyo. Magkakautang tayo sa isa't isa. Huwag na sanang mag-imbento ng dahilan. Sa loob ng 3 taon, pinapayagan kitang makalusot sa Golden Core. Sa loob ng 7 taon, magiging Diyos ka. Pagkatapos maging Diyos, mag-umpisa ang dual cultivation, magtutulungan ng palitan. Magsisimula na akong makabawi. Sabi mo nga ba na sobrang hina ako? Hina ako, pero ako si Liu Ruyan na nagturo sa'yo. Walang isang hina. Bukod pa sa dual cultivation, pwedeng mapabilis ng 10 beses. Kaya simula bukas, doblehin ang training. CJ. Walumput isa na kabaong. Nadala ko na ang 3,000. Kung madagdagan pa ang 81, hindi na ito masyadong marami. Handa ka bang tumulong sa aking mga disipulo na muling buuin ang kanilang katawan? Sasamahan kita na dalhin silang isa-isa pabalik. Hindi ito isang masamang negosyo. Alam mo ba kung gaano katagal ang normal na tao sa pag-aaral ng malinaw na araw? Gaano katagal ang unang antas ng record ng puot na pag-ibig upang matiyak ang kaluluwa? Gaano katagal? 1 taon kung maganda ang kalidad, kalahati ng taon. Noong panahon ko, 3 buwan lang. Ito ang pinakamabilis na record sa kasaysayan ng huling kasapian. Ilang araw kang naglaan. At sa ilalim ng sitwasyong may pira-pirasong dantsayan. Marahil dahil medyo bobo ako. Kaya't pinabayaan ako ng langit. Hindi bobo. Kundi ang dalang bagay mo ay masyadong mabigat at malalim ang pagkakaugat. Kung malalim ang ugat, mabilis ang pagsasanay. Ang daan ng Hihuanzong ay kabaligtaran. Kung hindi mo iniisip na magmadali, mas mabilis kang makararating. Kung hindi mo iniisip na magtagumpay, mas matatag ang pundasyon. Gaano ba kalala ang pinsala sa iyong espiritu? Bakit bigla mong tinanong yan? Sabi mo, sa panahon ng sabayang pagsasanay, nahihirapan ka lang na hindi mawala. Sabi mo, kailangan mo akong maging Diyos bago tayo makapagbigay ng tulong sa isa't isa. Sinasabi mo na ang paggamit ng guyon, na kailangan mo munang magkaroon ng katawan. Ang mga ito ay pinagsama-sama. Mas malala ang iyong mga sugat kaysa sa sinasabi mo. Ikaw na tao.
Matapos mawala ang iyong kakayahan, hindi lang nagiging makakalimutin, kundi nagiging nakakainis din. 1,000 taon na ang nakalipas, ang labanan na nagdulot ng pagbagsak ng Hehuan sect. Ako ay inatake ng sabay-sabay ng 9 na cultivator mula sa 3 sekta. Walang sinuman ang natatakot na harapin ako ng direkta. Ngunit ginamit nila ang Soul Lock Array. Isang ipinagbabawal na array na dinisenyo upang labanan ang kaluluwa. Ang aking katawan ay nawasak sa labanan na iyon. Ang aking kaluluwa ay pinilit na inalis mula sa aking katawan. At selyado sa singsing na ito. Ninong tao ang sumugod sa'yo, 1 tao lang. 1 tao lang. 3 sa kanila ay mula sa Tianjinzong. 3 ay mula sa Bixiaozong. At 3 pa ay mula sa Liuyunzong. Ang Soul Lock Array ay patuloy na magpapabawas sa espiritu habang nakasil. Sa loob ng 1,000 taon, magiging ganito ang epekto. Nabawasan na ng 70% ang aking kaluluwa. Kaya't sinasabi ko kung magpapatuloy pa ito. Nang ilang daang taon, tuluyan na itong mawawala. Hindi ito nagmamalabis. Tingnan mo mismo. Paano kita matutulungan na makabawi? 3 kaluluwa. 3. Talaga bang hangal ka nitong tao ka? Ang aking munting kapatid na si Liu Rumei. Noong araw, inabot niya sa akin ang singsing at sabi niya, "Senior sister, mas magaling ka sa akin. Magpatuloy kang mabuhay." Ang singsing niya at ang akin ay magkapareho. Ang aking sumpa ay nasa lihim na lugar. Ang kanyang sumpa naman ay nasa Tianjin sect. Nagsimula na ang digmaan ng pagkawasak ng sekta sa loob ng 1,000 taon. Kaya't hindi lang ang paraan ng pagdadaanan ng pagsubok ang hinahanap ng matandang nakatatanda, kundi pati na rin ang pamana ng sekta ng pagsasama. At ang singsing ng iyong kapatid na disipulo ay nasa pinagbabawal na lugar ng sekta ng Espadang Langit. Mahalaga ito para sa paghahanap sa natitirang kaluluwa ng iyong kapatid na disipulo. Pag-isahin ang dalawa, tanging sa ganitong paraan lamang maibabalik ang aking espiritu. Upang maabot ang antas na sapat para muling maihulma ang aking katawan. Kailangan ng katawan para magamit ang teknik ng pagbabalik loob at pagkuha ng kaluluwa. At si Amu ang unang nakagawa nito. Alam mo ba ang mga ito mula pa noong una? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil noong panahon na yon, nanginginig ka pa sa takot kahit sa paglilinis. Ang pagsabi nito sa'yo ay magpapabagsak lang sa'yo. Ngayon, nililinis mo na ang sahig sa loob ng mga araw na ito. Pinutol ko ang mga panggatong nitong mga araw. Napasok na rin ang kaluluwa. Pwede na akong magsimula magdala ng mas mabigat na bagay. Tutulungan kita. Alam ko. Sabi mo na walang makakapag-activate nitong singsing sa loob ng 100 taon. Bakit ako pa? Ang Soul Lock Seal ay isang mahigpit na batas ng Honzian. Hindi ito basta-basta nabubuksan sa lakas lang. Kailangan ng tiyak na kondisyon. Sobrang matinding emosyon. Kalungkutan, pagsisisi, galit. Lahat ng ito ay sabay-sabay na sumabog. Kailangan ng mataas na antas ng puri upang mapagana ang sumpa. Sa loob ng 1,000 taon, maraming tao na ang nakatagpo ng singsing na ito. May mga nagkukunwaring antigong bagay lang ito. May mga tao na ginawang kagamitan at gustong a-refine ito. May mga tao na ginawang koleksyon at itinago sa bodega. Ngunit walang sinuman ang nakapag-activate ng selyo. Dahil wala sa kanila ang kwalipikado. Hawak mo ang singsing noon. Ano ang nasa isip mo? Wala akong iniisip. Naramdaman ko lang na hindi ako pwedeng mamatay. Wala nang nakakaalala sa kanila. Ganito ang damdamin. Hindi para sa sarili ang buhay, kundi para sa iba na mabuhay. Sobrang hindi pagkakasundo at sobrang pagkahiya ay nagsanib. Ang pagkakabihag ng kaluluwa ay nakaramdam ng bigat ng iyong espiritu. Hindi ito bigat ng espiritu. Ito ay bigat ng puso. At saka ito ay bumukas.
Ha! Alam mo ba na ang selyo na ito ay 200? Ang singsing ay pinili ka. Kailangan mo ring tanggapin ang singsing. Sa sandaling hawak mo ito at ayaw bitawan. Nakabind na ito sa iyo. Simula ngayon, ikaw ay mamatay, ako ay mawawala. Kung ikaw ay nabubuhay, may pagkakataon pa ako. Bakit sinasabi mo pang ipapamatay mo ako? Ang sinabi kong ipamatay ka ay dahil sa galit. Bakit ang sama mo magtanim ng sama ng loob? Nasa loob ako ng singsing ng 1,000 taon na. Ano nang masama kung medyo mainitin ang ulo? Walang silbi ang kakayahan ni Eling yun. Hindi na siya karapat-dapat sa banal na babae ng Tianjinzong. Ang naunang kasunduan ay wala ng bisa. Karapat-dapat siya sa dati niyang kayabangan. Ngayon, natamo na niya ang kanyang kaparusahan. Napakamalamig ng mundo. Ito ba ay mula sa iyo? Eh, umiiyak siya. Alam ko. Ayaw mo bang tanungin kung bakit? Malubha ang sakit ng kanyang ama. May alitan sa loob ng Tianjin sect. Kailangan niya ang posisyon ng banal na babae na ito upang protektahan ang kanyang mga kapwa-disipulo. Naiintindihan ko. Mukhang kilalang kilala mo siya. Kilalang kilala ko ang lahat ng mga taong pinipigilan ng kapalaran. May mensahe mula sa sekta ng mga banal na dalaga. Nakapagbuo na ng bagong kasal na pagpipilian. Pakiusap, tingnan mo ito. Pumasok ka. Ayos. Nasa aparador ng gamot ang rejuvenating pill ni Ginoong Zhu. Nasa pinakababa sa ikatlong drawer. Bawat gabi, binibilang niya ang inventaryo sa silid ng mga gamot. Tinitingnan ang mga halamang gamot na kanyang itinago. Ang hinahanap mo ay wala sa kanyang bahay. Nasa ilalim ng kanyang counter. Mahirap ang trabaho ni Ginoong Zhou sa araw-araw. Ngunit ngayong gabi, nagluto siya ng bagong putahe. Tikman mo muna bago umalis. Ang pinakamabilis na espada ay hindi nakakataga sa iba, kundi nakasabit sa kanyang puso.
Amo, malamig na buwan, batong, batong, maliit na ilog. Si Lolo Zhao at ang natitirang 76 pa. Bawat pangalan ay isang kabaong. Bawat kabaong ay isang unang hakbang. Hindi ko nililinis ang lupa, nililinis ko ang daan. Ang daan patungo sa isang napakalayo at napakahabang layunin. Ang layuning ito ay hindi paghihiganti, hindi pagkuha ng katarungan kundi muling pagbuhay. Si Amu ang una, si Lingyu ang pangalawa, si Shitoo ang pangatlo. Gagamitin ang natitirang buhay upang ipalit. Magpatuloy sa karagdagang pagsisiyasat. Magpatuloy sa pagmamanman. Hindi na kailangang mag-ingay. Isang walang silbi ay hindi makakapagpabago ng kapalaran. Hindi niya napansin ang tala sa dulo ng ulat. At hindi niya alam na ang singsing na iyon ay hindi lamang nagtataglay ng isang pinuno mula sa 1,000 taon na ang nakalipas, kundi naglalaman din ito ng 81 na kaluluwang hindi pa namamatay. At araw-araw, nakikita ng mga nagbabantay na ipinadala niya, ay isang taong walang magawa na naglilinis ng sahig. Ang tunay na digmaan ay hindi kailanman nilalabanan gamit ang espada. Naalala niya ang piraso ng kawayan. Noong huli siyang dumaan doon. Ang mga dahon ng kawayan ay berde pa. Alam niya na ang taong iyon ay nasa lugar na iyon naglilinis ng sahig. Naglilinis siya ng paisa-isa. Tulad ng dati niyang pagtuon sa pag-ensayo ng espada. Banal na dalaga. Kailangan na nating umalis. Tara na. Ito ang kanyang unang gabi na walang masamang panaginip. Mula nang siya ay bumalik mula sa lihim na lugar. May utang ako sa iyo. Bawat isa sa iyong mga tao ay aking ibabalik. Hindi pa nila alam na may naglilinis ng hagdang bato para sa kanila. Ngunit alam nila na hindi na sila nag-iisa. Mabagal ang progreso. Ngunit bawat hakbang ay nakatapak sa bato. Itong bagong tao ay kayang umakyat. Ha! Mali ang iyong posisyon. Hindi rin tama. Kapag nagwawalis, dapat tuwid ang likod. Dapat maluwag ang mga balikat. Ang lakas ay dapat dumaan mula sa mga daliri ng paa hanggang sa pulso. Dito ay dapat maluwag. Huwag gumamit ng puwersa, gumamit ng isip. Noong gumagamit ka ng espada dati, ang lakas ay dumadaan sa braso. Ang walis ay hindi espada. Ang lakas ay dapat mula sa buong katawan. Dapat nakatayo ang mga daliri sa lupa. Bahagyang nakabent ang tuhod. Ang balakang at baywang ay dapat magkasama.
ipinapasa sa pulso. Ang buong katawan ay parang isang buso. Ang walis ay parang palaso. Tama na ito. Panatilihin ang posisyong ito habang umaakyat sa tuktok ng bundok. Ikatlong daan. 3,333, binilang ko na. May sakit ka ba? Ito ang paboritong kasabihan ni Lao Zhao. Dahan-dahan lang, walang pagmamadali. Alam mo ba ang tungkol sa tagapagtatag ng He Huanzhong? Ilang antas ang mayroon sa lugar ng pagsasanay? Ilan? 3,333. Ang pagbilang mo sa mga hakbang ay hindi nagkataon. Ito ay ang iyong espiritu na kusang kumikilos. Naghahanap ito ng pinakaangkop na paraan ng pagsasanay. Alam ng iyong puso kung ano ang kailangan mo. Hindi lang ito nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa iyong isipan. Ha! Ang ganitong klase ng kasanayan ay hindi sa pag-ehersisyo ng enerhiya, kundi sa kaluluwa. Nasira ang iyong dantian. Hindi ito mapapagana gamit ang normal na paraan. Pero may isang bagay ang mas malakas kaysa sa iba. Malakas ang iyong puso. Nakastrap sa katawan mo ang 81 na kabaong. Ang bigat na ito ang pinakamainam na panggatong ng kaluluwa. Noong panahon ko, nag-aral ako ng King Tianhen High sa unang antas. Mula sa pasimula hanggang sa pagbuo ng kaluluwa. Inubos ko ang buong 10 taon. Pinakamabilis na record sa kasaysayan ng He Huanzhong. Hindi mo kailangan ng 10 taon. Ngunit hindi rin ito magiging masyadong mabilis. Maghanda para sa 3 taong pundasyon. Ano ang layunin ng pagsasanay? Una, kailangan kong sanayin ang aking espiritu upang madali akong makalutang. Ano bang klaseng layunin ito? Kailangan mong maging masaya para matuto ka ng mabuti. Tatlong taon na nga. 10 taon na rin. Ayos lang na maglinis ng sahig habang buhay. Unang araw ng muling pagsasanay, opisyal na nagsimula. Dapat nakatutok ang talim ng pang-akit sa direksyon ng kahoy. Dapat sundan ang direksyon ng butil. Hindi puwersahang hiwa. May sariling ugali ang kahoy. Kailangan mong sundan ito. Tingnan mo itong pin. Nagsimula ang butil dito. Humilig hanggang dito. Nasa lugar kung saan nahuhulog ang talim ng pana. Sundin ang mga guhit at hatiin dito. Hindi mo kailangan ng malaking lakas. Ang kahoy ay kusa ng mababasag. Subukan mong putulin ng pahalang. Nakita mo ba? Mas lalo kang humihigpit. Mas lalo itong hindi makikipag-ayos sa iyo. Ah! Sa susunod, siguraduhing tama ang pagkakaputol. Sa susunod, walang dumarating.
May adobong dahon ng mustasa ngayon. Kumain ka ng mas marami, payat ka na parang kawayan. Paano ka makakapagtrabaho? Kahit sa pagsasweeping, kailangan may lakas, di ba? Ay, ang mga katulong, may karapatan din kumain ng karne. Tita Wang, may takdang alok ang sekta. Ang bahagi ng mga katulong ay 3 layang na karne. Mukhang lumampas ka ng hindi bababa sa 1 beses. Aking karne, aking nilutong pagkain. Gusto kong ibigay ito kanino man. Zhu, basta't alagaan mo ang iyong elixir ng pagbabalik buhay. Walang pakialam sa mga bagay ng aking kusina. Ikaw na ang bahala sa langit at lupa. Bakit mo pinapansin ang karne sa aking kawali? Gusto mo bang dalhin ko ang libro ng mga account? Para kalkulahin kung gaano karaming dagdag na supply. Ang nakuha mo mula sa kusina nitong mga nakaraang taon. Nye. Wala namang supply ang mga hindi kinakailangan. Bumibili ako ng sarili ko. CJ. Isang butil na naglalaho. 2 pirasong espiritu na bato. Mas mataas ito sa karaniwang presyo ng doble. Sa bag na pang-imbak, natitira na lang ilang piraso ng espiritu na bato. Tagamasid. Nagsimula na ang malaki at mahaba nilang plano. Ang unang mata ng malaking plano ay nakatutok na kay Yeling Yun. Ah! Yo! Maganda ang kalidad ng reseta ng Tianjin set. Mas mabuti pa ang iyong magiging asawa kaysa sa mga walang utang na loob. Hindi na kailangan. Ang pagbibigay niya ng gamot ay kanyang pagpapakita ng saloobin. Ang hindi ko pagtanggap ay isang prinsipyo ko. Minsan, medyo matibay ka pa rin. Tanggalin mo ang minsan. Walang saya kapag inalis ito. Huwag magtanong kung ano ang mangyayari kung hindi ka pumunta sa lihim na lugar noon. Kapag nagtanong ka, talo ka na. Anak ng punong sekta ng Bixiao. Si Situming ay 30 taon pa lamang at nakapagbukas na ng dan. Walang hanggan ang kanyang hinaharap kaya't ito ay matatag. Ito ang pinakamainam na pagpipilian na isinasaalang-alang ng sekta para sa iyo. 3,000 mataas na uri ng espiritual na bato bilang kasal na regalo. 10 piraso ng mga emperyal na kagamitan.
At mayroon pang mga halamang pang-ayos ng kaluluwa. Bagaman hindi kayang gamutin ng halamang pang-ayos ng kaluluwa ang sakit ni Ginoong Su, maaari nitong pahabain ng 1 taon. Hindi ba't ang nakababatang Panginoon ay nais pa ring ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa taong ito? Pangalawang pinuno ng Tianjin sect. Pumunta sa Lingya o Pavilion upang kumuha ng pinakamagandang gamot para sa sugat. Naihatid ng hindi nagpapakilala sa likod ng bundok ng Liu Yunzong ay ang batang pangulo.